Ayan na yan. Tinaktakpan. Ayan na siya. Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel, Shaker Channel. So ito po kami mag-asawa dahil ito po ay update lamang na aming bibihan. So kahapon ay finally yun na yung date na dapat pelvic ultrasound na for the gender and for the activities ni baby sa kanyang. So ngayon ay Sunday. Good morning po. Good morning. Happy Sunday everyone. Have a blessed Sunday. Mamayang hapon pa kami magsisimba. Si nanay nakapagsimba na tsaka yung iba. So ayun, nagpasting po ako ng Saturday ng Friday ng gabi. Huling kain mo na yung 10 na. Para makuha na yung mga laboratory. And then, dire-diretso na yun. Sobrang dami. Sobrang dami. Paga ngayon yung pasa. Almost 12 hours ka rin yata hindi nakakain. Kasi 9:30, 10 something ka na nakakain. 9:30, mahigit. Kasi kailangan pala yun para makuha yung sugar. So, hindi naman ako ni-require na agad-agad. Ngayon lang naman ako ni-require. So far, okay naman. Maganda ang results. So, yun po. Habang kami nagpapacheck up pa lang kahapon, ang amin na mga ate at kuya sa side ni Dada, si Kuya Jess at si Ate Ja, ay alam na nila. Magpapa-gender reveal na sila. Sila naman. Kagabi. Second baby na nila yon, kaya inalam na nila yung gender. Sila na agad ang unang nakaalam. Tapos, tinipon-tipon nila yung family. Lahat ng family. Tapos yun. Doon sila nag-gender reveal. Ayan, so bagong member ng family. Oo. Dito, may bagong bata. Bagong bata. Ay, may bago. Isa. Tapos doon na naman, may bagong bata na naman. Isa. Baby. So, congratulations Ate Jan, Kuya. So, lahat mga tita. Si Jessica, pare sigaw pa eh. So, dito kaya ta mananalo sis. Na Jessica Ann ito. Hindi yan. Lalaki. Girl. So, niya girl. So, ayun. Ito lang po yung simpleng vlog namin kahapon. Tara! Sabi, naglalakuhan sila doon. Yung mga nasa reception. Sila sir, tsaka sila mga radio tech. Tapos, may basta yun. Sabi, kita ko sa yung sa gitna daw ng legs, kita daw. Pero, syempre sila, alam siguro nilang i-identify. Pero para safe, hindi na lang namin tingnan yung part ng legs. Okay naman ang result lahat. Nasa tamang size si baby. Medyo low-lying, pero hindi daw nakaharang yung placenta. Kaya, no risk. Tataas pa naman daw yung placenta kapag lumalaki si baby. Nasa half kilo na siya. Sakto lang siya sa age niya. Hindi po malaki ang tiyan ko. Bil-bil na yun talaga. I mean, may nagsasabi kasi na parang ang laki ng tiyan mo, ma'am, for 5 months. Diba? 5 and 1 week and 3 days. Parang 52 weeks na kasi 22 weeks na kasi ang dito, diba? Pero 21 and 3 days pa lang siya. 4 days pa. Hindi naman sabi niya, hindi, wag kang muna ng pagkain. Sabi niya, baka maano ka naman ng nutrition. Kailangan mo talaga kumain. Baka low nutrition ka naman. Sabi niya, okay lang siya, half kilo siya. Sakto siya sa binibigay na week. Sakto yung size niya. So, okay, walang kaba. So, kanino natin bibigay? Wag lang daw kakain ng sweets na unnecessary. Ito, hindi natin ito ibibigay dun sa mga mag-gender reveal. Ang ibibigay natin ito, yan. Meron na. Kasi hindi sinusulat dito yung yung gender. Pwede natin basahin yung result. Yung picture siguro niya, wag na lang. Kumbaga yung ulo lang tingnan natin. Yung face niya, tapos yung sabagay nakalagay naman para hindi na rin natin ma-identify. Kasi baka mamaya nakaganon kita na natin. Or nakaganon. Kasi di ba nakapanood po tayo ng mga ganon. Nasabi kapag may nakaganon, lalaki. Pag pag tingnan natin, di ba alam na natin. Parang nag-expect na tayo na, lalaki to, babae to, gano'n. So, ito ang result. Ang cute ng na yan, ng
ng clinic na yan. Kasi may pagad-tagad to sila. Ito ma'am ha, habang mo iwawala yan ma'am. Yan na talaga yan ma'am. Sabi ganyan. Tapos sabi ni, GBM ko na si Ate Rox. Kanina ko ibibigay. Kasi dalawa sila ni Ate Jeng yata ang mag-organize. Pwede kay Ate Jeng. Kung sino mas madaling may brown out po tayo doon sa bukid. Oo nga, no. Ibigay natin sa kanila. So every Saturday, brown out po dito. Gawa ng inaayos yung line para mas mapabuti naman. Ewan ko kung, sabi nga sa comment kung 69 Saturday ba yun o 69 kg yung ginagawa. Kakain na tayo. Nakain mo na ito konti. Nakapag-alcohol na ako doon. So breakfast niya yan. Breakfast ko kanina. Grabe, ang daming tulok. Yan pa pala, no? 3. Dami yun. Isa. Hindi ka pa pala nag-ano. 2, 3. Hindi pa nag... Intro? Intro. Lala intro ah. Isa, 2, 3. 2 dyan. Kasi hindi ako makuhaan ng dugo. 4, 5. Gusto pinakamasakit, 6. Nagbabayulit na nga. Sumabong siguro. Hindi naman. Talaga madaming test. Yung lab, yung result daw ng lab mga 1 PM. 1 PM. Ako So, na lang. babalik. Ako na lang babalik. So, happy. Sabi ko na eh. Ano? Sipa yung nararamdaman ko eh. Sipa. Kasi nakabaliktad pa siya. Bridge pa raw siya. Sabi ni Doc, ganyan naman po. Bridge pa yan sa una tapos iikot pa yan. Sabi niya ganyan. Kaya di naman ako magkano kasi 5 months pa nga lang naman. Sabi ko na sipa talaga yung sa pantog ko eh. Sabi niya nung habang in-ultrasound, ang likot-likot ni baby, ang likot-likot. Oh, sese ako kasi kagabi, kinakabahan ako sa parang hindi malikot si baby. Tapos dinadappler po namin. So meron na tayong date. Uy, iba na ang kanyang heartbeat. Dito siya. Hindi na natin makita sa baba. Kagabi kasi, kada gabi, di ba? Hindi naman kada gabi. Parang every other night, gano'n. Nagano kami, Doppler. Hindi namin kagabi, hindi namin mahanap-hanap. Eh, lalo pa hindi magalaw. Sa isip-isip ko naman, wala naman akong nararamdaman, wala naman akong spotting. Kaya normal yan, kinakalma ko yung sarili ko. Okay yan. So, natulog naman ako ng maaga kasi parang siguro pagod sa init. Yun siya, super dami activities ng Friday talaga. E di yun, kanina sobrang likot-likot. Tuntua naman ako. Sabi ko na talaga, sipa talaga eh. Ang naranasan ko eh. Kasi ang lakas talaga yung pantog ko. Biglang, ay talaga pa ganun ka. Maliit pa lang yan ha. Hindi na lang ako lumaki. Nakakatawa. Sobrang happy. So, mauna siguro itong vlog na to bago ang gender reveal. Oo, syempre. Mauna ito. Update. Pakita nga natin yung konting picture ng ulo. Bebe. Huwag mo na masyadong pagkatitigan yung mga picture. Ayan. Tinaktapan. Ayan na siya. Sabi niya maliit pa daw siya kaya parang hindi pa makita yung face talaga. Ulit nga dito yung dalawa tayo. Hindi pa ma-zoom talaga totally. Hanggang doon lang naman. Wala na yun. Ayoko makita din eh. Gusto ko syempre mas-surprise din eh. Para hindi masayang yung effort nung gender magge-gender reveal, mag-organize. Sabi ko doon sa loob, mag-gender reveal po kasi kami, first baby at 30. Tawa rin sila, ganyan naman yan. So far, wala. Okay. Wala namang previa. No previa. Low lying, pero ano daw, okay din daw ang fluid ko, sabi niya. Sabi niya, minsan kaya malaki yan kasi may mga fluid ka pa dyan, ma'am. Sabi niya ganyan. Pero yung baby, okay siya sa laki niya. Oo, kaya sabi niya, huwag ka lang kakain ng unnecessary foods like mga sweets. Unnecessary, basta yung kailangan mong kainin. Kumain ka, huwag ka rin magpapagutom. Ano naman, every lunch, ako naman nagpe-prepare ng pagkain namin. Ganda. Congratulations daddy na magandang size ni bebe. So wala pa pong sign na isa-cesarean siya. Sana normal. Uy, yung lab ko, yung ihi ko napakadilaw. Hindi ko alam kung sign yun dahil
Alas 10 pa yung huling inom ko. Hindi, ano kasi naka-fasting ka eh. Oo. Possible Pero, man yun. yung parang dehydrated Ata, ba? ayoko yung mag Pero ano, sobrang dilaw. Sana naman wala kang UTI. Sa diabetes sana wala rin. Hindi mo nakma-sugar, no? Kanin lang ang sugar. Hindi po to burger, ano lang yan, egg pandesal. Egg pandesal. Umiiwas din kami sa ganun kasi maalat. Baka magka-UTI. Umiiwas din kami sa muna ngayon sa mga processed foods like hotdog. Oh, ang madalas namin mga laging may talbos ng kamote. Talbos ng kamote, okra. Yan. Itlog. Ayan, itlog. Nilalagyan ko na sa umaga. Para pagka papasok. Tapos ano pa ba? Ando kaya si Ate Jeng sa ano? Or may klase? Parang may klase siya. Sa bukid? May klase siya pero nandun siya sa bukid. Ah, okay. Lahat naman kasi brown out eh. Ayun po. Kahit yung palang meal ko talagang ayos. Almusal, no? Tuwalin sila doon eh. Makakain na sila. Habulin sila. Anong oras tayo nandyan? Mga 6:45 ganon. Tapos anong oras na 10:45. Actually kanina 9:30 pwede na siya kumain kaso hinihintay pa namin yung Tubig naman ako. huling Tulok. Ay, huling kuha ng dugo. Tapos after nun diretso na agad siya sa ultrasound. So hindi na walang chance na makakain man lang na konti. So ngayon lang. Kaya mo pag-wave ka pa doon sa ultrasound, isusunod ka pa. Isunod-sunod ang patient tsaka inaano. Tsaka half day lang sila ngayon kasi nga brown out. Hindi man sa mga minamadali pero kumbaga ang bilis ng pacing ng pagtawag ng patient kasi nga ano yung half day lang sila. Generator papatayin, Oo. di ba? Ililipat. Nagloko yung generator nila. So bibigyan namin to kay Ate Jeng or kay Ate Rox mamaya kung sinong available naman yan. Magpo-post po kami sa Facebook ng Hulaan. Ng pink heart or blue heart. Ay, sana daw gawin yun. Teka lang, parang gusto kong kung may tumama sa kanila tapos i-raffle natin yung pangalan nila kung sino yung tumama doon. Ano kaya ibibigay natin? Eh di, Harabas shirt ko. Harabas outdoor wear, oo. Yun nga pala, Harabas outdoor wear, available po ulit. Yan. Nagpa-pre-order na ulit ako. O sombrero. Yan. Mga Harabas Yung ganun. Yung lagyan ng tubig. Oo. Cup. Mug. Mug. Pwede, no? Pero I'm sure daming makikijoin kasi hinuhulaan nila through my face, through my... Pero ang nababasa kong comment lagi is girl. Babae. Ma-blooming daw kasi ako. Napalaayos. Kahit po yung mga matatandang nag-black rosary sa amin, hindi mo matatanda, I mean, may edad. May mga edad. Na nanganak na. Ano yan, girl yan, napaka-blooming mo. Tsaka parang posturyosa ka. Hindi, minsan kasi... Pero sabi pa kami na dyan, ay tusok. Boyata. Patusok daw. Gusto ko sanang yung sabihin. Hindi kaya blooming yan or maayos. Siyempre, asa nag-aalaga yan. Magaling malagang daddy. So proud of our daddy kasi talagang bantay-bantay kami, alaga-alaga. Mula pagpasok hanggang pag-uwi. Gabi. Hindi yung makalis sa tabi ko. Pagka ako ang bantay sa shop namin. Ayun, pag Saturday or Sunday, pag wala ako dun sa bahay, ayun, hirap na hirap din siya. Kasi nga, akyat baba. Apat na meses. Kaya nga pero naman ako nila nanay na sila magdalang pagkain. Sila nahiya na rin ako. Hindi naman na ako first trimester. Maintindihan nila ba kung first trimester. Nasa second trimester naman na siya. Nagbe-bed rest ako. Pero low lying, iwas pa rin sa pagbubuhat. Akyat baba ng hagdan. Pero hindi naman daw siya risky, sabi niya. Dok. Yung nag-ano po sa amin, hindi lang siya basta tech. Doktor po siya. Marami po siyang
kayang gawin. I mean, yung pinagtapusan ba, okay siya sa Radiotech, okay siya sa pagiging doktor. Basta doktor siya kasi. Kaya maganda po. Kumbaga nag-comment na siya habang inaano ka. Habang ginagawa yung procedure. Nag-comment na siya. So iba pa naman din yung syempre sasabihin ni OB, pero at least na parang na heads up ka na, yun na yun ngayon. Hindi ka na ganong worried pagka ano. Kasi doktor siya. So ngayon pupunta kami sa OB, try namin kung bukas, ngayon din talaga yung check-up niya. Buti po yung OB dito ay Saturday, Sunday bukas. Yun nga lang nagkakataon lang minsan na meron siyang importanteng lakad or luluwas, kaya wala. Ano kaya? May pinapaanak? Oo, may pinapaanak. At pero napaka-ano niya sa amin, napaka-convenient bilang teacher. Saturday and Sunday. Kasi ba yung iba hindi, di ba? Hanggang Friday lang. Pero hanggang Saturday lang. Kami hanggang Sunday pa. Ang sarap magbuntis, pag maalaga asawa. Iwan lang. Very princess po. Sabi, lalo naman yan, pag nanganak ka, very princess ka talaga. Kasi first baby. Tsaka ano, alaga-alaga. Kahit bilang first baby, princess talaga. Sabi nila, uy, pusa nila, tumakbo sa daan. Nila Emboy. Sige, magbabay na muna tayo. Mamaya ulit at pag hindi naman tayo makakuha dun sa OB ng footage. Hindi na. Yung ano na lang siguro pag abot din na lang kay Ate Jeng or kay Ate Rox, kung nasan man sila, punta natin sila ngayon. Mga hula na naman ang mga lola. Ang may target date na kami ng gender reveal. November. Excited kami sa pag-uwi dito ng family niya. November second week ng November. Hindi naman kasi pwede ng first week kasi maraming uwian. Long weekend kasi yun. Kapit na. Pero maraming gusto nila. All Souls Day, All Saints Day. Ay, Bahala na. di ano natin, bahala. So I'm sure ako, sabi ko kanina, marami na naman mga hula ng mga tita, mga lola. Welcome po, paghula. Sa face, so far nga talaga, hindi pala malaki yung ilong. Ganyan na po yung kalaki dati, di ba po? Di pa, kasi pa 6 months pa lang naman nga rin kasi ako. Pero yung itim-itim, sabi naman sa akin, it's normal thing, kahit babae o lalaki kasi hormone minsan, maano yung sipa ng hormone. Hindi ganun. Pero yung patusok talaga ng tiyan, yun yung nasasabi na lalaki. Ito yung blooming talaga yung nasasabi ng bahay. Hindi rin natin syempre alam. Kami sobrang excited din. Pero kahit ano pa, basta sobrang excited kami kahit babae, kahit lalaki. Pwede ko lang, nung una, nung hindi pa kami nakakabuo nga, wala pa talaga si baby. Ang nasa gusto ko talaga, babae. Basta kahit nung binata ko, gusto ko, nagkaanak ako ang panganay, babae. Pero syempre ngayon, nag-iiba naman boy ako. Team boy, ako team girl. Sabi nila kasi sabi lang nila, pagka babae una, napaka-responsible na anak. Doon syempre mga panganay na anak, responsible din yan. Iba lang po babae, makatuwang kasi sa buhay. Kahit naman pangalawa yung babae. Yun, 17 minutes na, 16 minutes. Ngawit na ang kaliwang kamay ko. Papalit-palit ng gano'n, no? Chicken na lang tayo. So, update lang po yan. Salamat po sa panonood. Ang haggard ko. Hindi ko alam. Kala ko love lang muna. Yung pala diretso na hanggang makita ko na pala si Doc. Nakaano lang pa naman ako yung legging short. Pero maternity short naman kasi ito. Balak na natin. Uwi muna. Pa. Bago ultrasound. Yung pala yung huling kuha ng ganun pala yung kapag glucose. Ilang oras ang 30 minutes? Hindi, 7-9. Ay, 8-9. 8:39. Tapos 9:30. 9:39 yun yung huli ng oras. Kaya dire-diretso. Salamat po sa panonood. Ang sakit ng mga turok ko. Ito lalo Maga. Putok ang 2 beses kasi.
So, ayun na nga po, at di naman namin naiabot kay Ate Jeng. Siguro mamaya pagpasyal namin sa bukid kasi gusto kong kumain ng bayabas na mga maliliit. Naubos na kasi yung binigay ni Ate Jeng dito. Oo. Tapos yung iba na nahinog na, ginawang jam ni Tatang. Tatang. Balat-balat siya, bakbak siya balat nung nakarang Tapos gabi. si Nico, parang dukot doon sa binabalatan niya. Tapos ang gusto ni Nico yung ano yung bayabas na yun, lambot-lambot kasi. Gusto ko rin. So mamaya namin i-hand over kay Ate Jeng. At sila dalawa ni Ate Rox daw ang Bahala sa pag-organize. Pero medyo matagal pa po yun. Tulad ng sabi namin, siguro mga 2nd week ng November. Ang upload po namin. Parang ano na rin yung style reunion na rin. Kasi gusto talaga umuwi ng family ni Dada. Siyempre kami dito, siyempre. Hindi makukumpleto kasi... Ang tagal walang gatherings dito. Nag-birthday po pala si Monique. Kaya lang, that time po ay nasa hospital ang kanyang lola. Kaya minabuti na rin niya na hindi na mag-celebrate din. Parang, siyempre, diba, yung damdamin nila, malungkot eh. Tapos si Gwen naman, nag-birthday din, may pasok. Hinandaan siya ng dinner, nung October 16. 14 years old na siya. Hinandaan naman siya ni Mami at Daddy niya, nagdala na lang dito sa bahay. Sarap, no? Dinner, sarap. Salamat Gwen, happy birthday. Happy birthday, Gwenit. Sa kanilang dalawa. Sila, may isa pa, si Otep, ang next celebrant. Ayun, kay Ate Jeng yun. For sure meron yung celebration. Depende kung may pasok o wala. Basta mag-full yan sa kung kasi wala kami masyadong mga event, kaya yung yung November na yung wala tayong event kasi 1 week tayong walang upload. Oo. Pati yung birthday ni Dylan, nagkataon na sobrang busy din mami ni Dylan. Second month. Second month ni Dylan. Kasi opening yun ng Harabas Style. Yun yung mga hindi pa mga nandito sa San Jose. Bili na po kayo sa Harabas Style. Tsaka may bago silang formula talaga. Sarap. Kakaiba yung fried chicken, bago na rin, yung sa leeg. Lalong-lalo na yung lechon. Sumarap. Yung lechon mismo. Tocino lechon. Tocino lechon. So, congratulations sa mag-asawa. So, yun lang yung mga life events. So far ngayon, busy-busyhan. Hindi po kami nakapag-vlog kasi si Miloy, busy din sa Harabas Chicken Style. Harabas Style? Sa Harabas Chicken Tocino. Sa stall po nila, busy. Si Monique naman nag-business din, maga pa umaalis, gabi dumadating. Yun na, nagtutuloy na siya ng business niya. Kami, halos gabi na rin nakakauwi nung halos gabi na rin. Lately, kaya wala talagang mai-upload. Hindi kami makapagluto-luto. Salamat na kay Lalay at yung dating namin ay may pagkain na. Tsaka pag umaga, pagka umaga. Umaga nagigising si Nanay eh. So, yun lang po. Maraming salamat po sa panonood. Sana po, abangan niyo po yung aming gender reveal. And hoping na talagang walang pa man na, diba, nangyari kay baby. Yan naman ang talagang ang prayers ng mag-asawa ang magkakaroon ng baby. Sana walang mangyari. Lahat naman po ng diet, ginagawa namin, ng vitamins. Pinagluto niya pa ako lagi ng masarap na pagkain, sasamahan niya sa school. Lahat ginagawa naman namin. And syempre prayers. Thank you po sa mga prayers din ninyo. Lagi yan. So, sana ay maabot namin ang 9 months na health. God bless everyone sa mga buntis din.